Hello mga Lods, simulan po natin ang araw natin sa bidyong ito sa paglilinis mga Lods ng mga binaklas natin na roller. Yes mga Lods, tayo nga ay nagbaklas ng maraming roller ng ating mga bako at ito ay nililinis. Sinisiguro mga Lods na maayos at makinis yung mga lugar na pinaglumaan na ng panahon. Tinatanggal yung mga dumikit na kalawang, mga naipong dumi, naipon at tumigas dahil sa sobrang tagal ng panahon mga Lods na ginagamit natin itong ating mga roller. Ayan nga. At ito ay tinatrabaho nitong ating isang kasama. Habang dito sa kabila naman mga Lods ay binubuo na yung mga roller na nauna ng nilinis. Yung mga nauna ng nilinisan ay ina-assemble na mga Lods, mga idol. Ayan. Sinisiguro nga na yung mga paglalagyan ng mga o-ring ng mga shield groove ay malinis na malinis, nang sa ganun ay hindi masayang yung ating hirap sa pagkakabit. Yes mga Lod, kasi kung hindi yan magiging malinis at tatagas ang langis ay sayang mga Lods yung trabaho, sayang yung pagod at panahon na inilaan. Kaya nga yan ay nililinis ang mabuti bago tuluyang ikabit mga Lods. At dito nga sa yarda namin ay puro mano-mano lamang ang aming pagtatrabaho dito. Mano-manong binabaklas, mano-manong kinakabit, ayan, at mano-manong binubuo. Ayan, sinasalpak nga mga Lods yung isang shell groove para sa isang roller. Sinasalpak siya ng ating kasama. Dito naman sa kabilang banda mga Lods ay ikinakabit na yung mga nabuo. Ayan, at dito nga sa lugar na to ay binubuo na mga Lods yan ang isang roller uli. Pero para nga mapabilis ang pagkatrabaho ay nilalagyan na kaagad namin ng langis bago pa siya tuluyang buuhin. Kasi kung sa baba mo siya lalagyan ng langis, kung nabuo mo na, maraming oras ang kinakain mga Lods. Samantalang kung dito, bubuhos mo lang yung langis, yan, tapos pwede mo nang ilagay yung kanyang pinakaulo o yung kanyang kaasawa. Yan. Yan nga mga Lods ay masinop at maayos nang inilagay yung mga o-ring at yung mga shell groove, at ganoon na rin yung mga o-ring para sigurado. Kailangan tapat na tapat ang mga bagay-bagay mga Lods, kagaya ng mga butas, dahil nga sa kung hindi siya matatapat, sayang yung oras na inilaan mo. Kailangan sure bola ng paggalaw. Ayan. At dito nga mga Lods ay mano-mano lamang namin na dinadyakan. Yes mga Lods, ipinipress yan dahil hindi yan kayang ipress ng tao. Kaya ginagamitan natin ng hydraulic jack mga Lods, o ng mga jack na ginagamit din naman sa mga malalaking truck. Yan nga mga Lods ay unti-unting binubumba nang sa ganun ay hindi mabigla ang paggalaw, at nang sa ganun ay hindi rin malihis sa pwesto yung mga shell groove na ikinabit dyan. Ayan. At ito nga ay dahan-dahang ibinababa para maglapat siya ng maayos. Para maganda yung maging lapat, kailangang bantayang mabuti. Meron pa yan mga Lods na butas na siya naman pinaglalagyan ng mga pin para siyang maging pinakang lock niya mga Lods. Ayan, medyo matrabaho at mabusisi mga Lods ang pagbubuo nitong mga roller na to, dahil nga sa umpisa babaklasin mo siya, then lilinisan isa-isa, isa-isang kukutkurin, isa-isang irorotator, ganon. Tapos pag ganito, isa-isa siyang bubuuhin uli. Ayan. Pagka nga yan mga Lods ay nabuo na, ay dinidiretso na rin agad yan na ikinakabit dito naman sa pagkakabitan. Yan, dalawang set nga mga Lods, dalawang set nga roller yung binaklas namin na yan, at yan ay ibabalik din kaagad nang sa ganoon ay hindi na magpakalat-kalat pa yung mga roller na yan dito. Ayan nga mga Lods, at isinisintro na nung ating mga kasama yung butas na paglalagyan naman ng pin. Ayan, at naisintro na siya. Hindi kasi pwedeng mapilipit kahit bagya mga Lods yan, dahil pag napilipit siya, mahirap magpasok ng pin. Opo. Hindi rin siya pwedeng sumubra, dahil pag sumubra, mahirap uli magbaklas. Di ba? Jadyakan mo di siya ng panibagong patras naman. Kaya nga mabusisi at dahan-dahan lamang, hindi nakukuha sa apurahan ang pagbubuo ng mga roller na yan mga Lods. At pagkabuo, dadali na siya rito sa ilalim ng backhoe natin na nakaangat na. Ginakap na natin yan mga Lods at kinalasuhan pansamantala upang maikabit na rin kaagad, maikabit na kara-karaka yung mga bagong binaklas, binuo na roller ng ating mga backhoe mga Lods. Ayan.
At dito nga sa kabilang banda rito naman, tuloy-tuloy lamang yung pagbubuo pa ng mga roller. At pagka nga medyo naubos na yung binubuo, balik muna uli sila sa paglilinis ng iba pang mga roller, nang sa ganun ay tuloy-tuloy ang ating mga trabaho mga lods. Nang sa ganun ay hindi tayo nahihinto para mabilis nating matapos ang ating gawain. Yan. Meron na naman tayong panibagong jajakan mga lods, panibagong kakabitan ng panibagong lalagyan ng langis, nang sa ganun ay mabilis-bilis na matapos. Gaya na nga nang nabanggit ko kanina, pag sa labas mo siya nilagyan, pag yung buo na, matagal magpapasok ng langis mga lods kasi napakaliit ng kanyang butas. Tapos hinahangin pa siya. So mahihirapan kang papasokin yung langis sa loob. Hindi kagaya dito sa labas, ayan. Kagaya ng nakikita nyo nga, ay ibinubuhos lamang. Ibinubuhos lamang natin yung gear oil mga lods ang ginagamit dito sa ating mga roller para yung may panlaban siya, magkuskusan man yung bakal sa bakal. Alam nyo mga lods, yung mga seal groove, siya yung nagdidikit ng napakaganda ng pagkakadikit niya para hindi tumagas yung ating mga langis galing sa loob naman ng roller. Ayan, at yung ating o-ring nga mga lods ay medyo payat, so kailangan nating palitan yan. Ayan, at dito naman sa kabilang banda mga lods, sinasalpak na nga nung kasama natin yung mga roller na binuo na rin namin. Ayan, at tayo nga mga lods, yung taga-diin, ayan, sa Tagalog mga lods, taga-diin, tagahawak, ayan ang ating ginagawa habang abala naman yung ating dalawang kasama sa mabilisang paghihigpit ng tornilyo. Ayan, at pagkatari nga niyan, linis uli, buo uli, paulit-ulit ang proseso mga lods hanggang sa matapos naman yung ating ginagawa. Ayan, dito nga sa ibabaw yung ating mga bagong seal groove na isinasalpak naman ng ating kasama. Ayan, nakakailang piraso na rin tayo mga lods ng nabubuo na roller. Kaya malamang sa maghapong ito ay baka mabuo natin yung isang set o yung isang haba ng mga roller na maikakabit natin mga lods. Ayan, kailangan nga ng matyagang pagdiin, matyagang paglilinis para mabuo itong ating mga roller mga lods. Ayan, at kung ikaw nga ay isang mekaniko o helper mechanic, asahan mo na nababad ang iyong kamay sa mga diesel, langis na siyang kadalasang makakasagupa ng mga gumagawa sa mga makinarya. At ang ginagamit nga nating panglinis dito mga lods ay krudo. Yan, kaya nga kung ikaw ay naglilinis, ayan, maghapon mga lods na nakababad ang kamay mo sa krudo. At kung ikaw naman ay naghihigpit, ayan, maghapon ka naman pihit ng mga malalaking tornilyo mga lods. Ayan, yan nga ang kaganapan natin sa video natin ito. Naglinis, nagbaklas, naglinis, nagbuo, at muling nagkabit ng ating mga roller mga lods. Ayan. At kung kayo nga mga lods ay bago pa lamang namang nakakapanood ng ating po namang mga video, ayan, pa-support na lamang po naman sa atin po namang munting channel. At nang sa ganun mga lods ay maabisuhan po kayo sa susunod pa nating mga video. Ayan, medyo marami-rami pa mga lods yung ating bubuuhing mga roller dahil yung kabilang sheet ay hindi pa natin nalalagyan. Opo, ayan, kaya nga tuloy-tuloy lamang tayo hanggang sa kung ilan yung ating makakayanang gawin. Ayan, marami na tayo rito mga binaklas na mga lumang o-ring at shell groove mga lods. Bagamat yan ay medyo okay pa, pero yan ay hindi na rin magagamit dahil nga sa tumatagas na siya. So ibig sabihin hindi na talaga siya pwedeng ibalik, kailangan na siyang palitan ng bago at nang sa ganun ay magamit ng maayos ang ating makina. Ayan, siyempre mga lods, mas maayos ang piyesang ikinamit mo, mas matagal ang buhay ng ating mga gamit na kinakabit. Ayan, tuloy lamang tayo mga lods sa atin po namang gawain dito. At kung kayo naman ay nakarating sa bahaging ito ng ating video ay maraming salamat sa inyo po namang panonood. Ayan, hanggang dito na lamang. Tolits po mga lods. Ayan, ingat tayo lagi. Magandang araw.